Naalala ko pa yung umagang yon. Ang liwanag, sobrang liwanag kahit ang dilim-dilim ng araw. Nakatayo ako sa kusina, pinapainit kamay ko sa naputol na asol na tasa ng kape, pinapanood yung kalye sa likod ng mga lace na kurtina na hindi ko na nilalabhan ng matagal na panahon. Nakatira na ako sa San Jose Street ng mahigit 3 dekada. Dumadaan ang mga tao, pero nakikilala mo yung mga bahay at mga tunog, lalo na yung mga tunog. Tahimik ang bahay ng Alvarez. Masyadong tahimik, sa totoo lang. Dati, naririnig ko yung tawa ng isang batang babae na umaalingaw-ngaw sa kalsada noon. Matagal na rin mula nang huli akong nakarinig ng kahit ano. Walang tunog ng gulong ng bisikleta, walang musika, walang sigawan. Tahimik na parang kwarto na may pading na sumisipsip ng tunog. Pero nung umaga na yon, naputol ang katahimikan. Mga 6:30 na nang marinig ko yung sirena. Una, malayo pa. Tapos papalapit. Sobrang lapit. Lumabas ako nakatsinelas, ganun din yung ilang kapitbahay, yakap ang kanilang mga bathrobe, nagpapanggap na kumukuha ng sulat. Isang ambulansya, 2 sasakyan ng pulis, isang simpleng puting van na walang marka. Hindi lang ito tungkol sa kalusugan. Emergency. Iba talaga to. Tapos narinig ko yung sigaw. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero ramdam ko yung tono, desperasyon, takot, at may iba pa. Yung hindi ko matukoy. Napikit ang tiyan ko sa kaba. Boses ng babae. Si Rocio. Hindi ko siya nakita ng maayos ng mahigit 1 taon. Minsan lang habang naglalaban ng gabi, palaging gabi. Mabilis kumilos ang mga pulis, pero hindi magulo. Alam nila ang nangyayari. Hindi sila kumatok. Pinalusot nila yung pinto ng garahe sa gilid gamit ang sipa. Pinanood ko habang nangyayari yon. Yung paraan ng pagbaluktot ng bakal, hindi natural. Yung bumigay ang mga pako ng pinto at sumabog ang hangin na amoy luma palabas. Naalala ko na may isang opisyal na umatras, tinatakpan ang bibig niya. May isa pang bumulong, "Diyos ko." Wala talagang nagsasabi ng Diyos ko ng ganun. Maliban na lang kung may nakita silang bagay na talagang magbabago sa kanila. Ang sumunod, hindi ko ganap na nakita. Hindi malinaw, pero sapat na ang nakita ko. Mga flashlight na sumisilip sa dilim ng garahe. May nilalakad na stretcher, pero walang pagmamadali. Walang nagmamadali kasi huli na para doon. At sa stretcher na yon, siya'y sobrang liit, sobrang payat, balot sa kumot, natakpan ng mukha. Pero alam ko, sa isang paraan, alam kong si Valentina Alvarez yon, 15 taong gulang. O kahit papano, dapat ganon siya. Isa sa mga paramedic nakatayo malapit sa pinto, nakatingin sa kanyang mga gloved na kamay na para bang hindi makapaniwala sa kanyang nahawakan. Ang kasama niya mumura ng bahagya. May sinabi tungkol sa mga buto. Halos walang laman na balat. Nakatayo akong parang bato sa harap ng bahay ko. Palagi kong inisip na wala si Valentina. Siguro ipinadala sa kamag-anak. Siguro na ilipat sa ibang paaralan. Ganon. Alam mo yon, kapag nagiging mahirap ang sitwasyon, ano ang ginagawa ng mga tao? Pinapalayas nila ang mga anak nila para mawala sa paningin, mawala sa isip. Pero hindi ako nakarinig ng goodbye. Walang dala na maleta, walang truck na lumilipat, puro katahimikan lang. Ngayon, siya ay lumabas na nakalagay sa body bag. Habang nakatayo akong parang natulala, napansin ko si Diego Medina, ang stepfather, na dinadala palabas na naka-handscaps. Hindi siya sumisigaw, hindi siya lumalaban. Mukha siyang kalmado, parang isang taong paulit-ulit ng pinag-isipan ang sandaling ito sa isip niya ng daan-daang beses. Sumunod si Rocio na lumabas. Namamaga ang mukha niya, basa ng luha. Pero malinis ang mga kamay niya, walang posas, kahit anong tali. Palagi siyang lumilingon papuntang garahe na parang may naiwan siya doon. Hindi ko naman sa Valentina yung tinutukoy niya. Doon ko na na-realize, hindi yung parang sigaw o putok ng baril, kundi yung malamig na pakiramdam na kumakalat sa buto mo. Yung babaeng yon, hindi siya umalis. Nasa loob siya ng bahay buong panahon, na yon, nasa likod ng mga kurtinang nakasara, sa ilalim ng ingay ng kakaibang industrial fan na palaging pinapatakbo nila gabi-gabi. Nandoon siya, buhay man o patay. Nasa harap mismo namin.
Mamaya, malalaman namin kung ano ang nakita ng mga opisyal sa loob ng garahe. Isang pansamantalang hawla na gawa sa bakal. Halos sapat lang ang taas para magluhod ang isang tao. May lining na styrofoam at MDF boards. Kalawangin ang mga rehas. May mga mantsa ng dugo at may maliit na butas na kasing lapad lang ng kamay para ipasa ang pagkain, sabi nila. Pero hindi ko na kailangang makita ang hawla para maramdaman ang bigat nito. Pabigat na ito sa dibdib ko. Dumating ang mga journalist, ilang oras lang ang lumipas. Mga truck na may satellite dish. Mga reporter na kumakatok sa bawat pinto, itinutulak ang mikropono sa mukha ng mga tao. May narinig ka ba? Napansin mo ba yung kakaiba? Wala akong sinabi. Anong sasabihin ko pa? Oo, napansin ko. Napansin ko yung katahimikan. Yung paraan ni Rocio na iniiwasan ng titig sa mata. Yung paraan ni Diego na palaging pinipinturahan yung pinto ng garahe bawat ilang buwan kahit walang gumagamit nun. Napansin ko lahat ng iyon, hindi ko lang maintindihan o baka ayaw ko lang maintindihan. Nagsasabi tayo sa sarili natin ng mga kwento na ang pamilya ay pribado, na may mga tao talaga na tahimik lang, na hindi natin lugar na makialam. Ibaba natin ang tingin. Isinara namin ang mga bintana namin. Pumesto kami sa harap ng balita at umiling sa mga trahedyang nangyayari sa malayo. Pero hindi ito nangyari sa malayo, nasa tapat lang ng kalye. Nang araw na iyon, nagbago ang lahat. Hindi lang dahil sa mga nahanap nila, kundi dahil sa mga hindi nila nakita. Wala silang nakita na diaryo. Wala silang nakita na mga libro sa eskwela. Wala silang nakita na mga laruan. Wala silang nakita na bakas ng buhay ng isang babae, kundi ang kanyang kamatayan. At ako, si Amelia Torres, 62 anyos, retiradong manggagawa sa post office at byuda ng 21 taon, naisip kong nakatayo ako sa bintana ko ng 2 taon, umiinom ng kape, walang pinapanood at halos walang nakikita. Kaya ngayon, ikinukwento ko to hindi dahil gusto ko, kundi dahil may kailangan talagang magsabi. Kasi sa isang madilim na sulok ng bansa, may batang tahimik na naninirahan sa likod ng pinto na hindi kailanman iniisip ng iba na buksan. Nagtrabaho ang mga pulis buong umaga na parang mga multo, may guwantes at tahimik, na parang kapag masyadong malakas ang usapan, mababago yung nangyari sa loob ng garahe. Nagdala sila ng mga portable na ilaw, kamera, kahon, mga gamit na hindi ko maintindihan. Pinanood ko mula sa bintana ko, halos hindi makahinga. Hindi mo kayang lumingon sa ganito. Bahagi ng sarili mo ay ayaw makita, pero may isang parte na kailangan dahil kung hindi, ang dali lang magpanggap na parang hindi ito nangyari. Isa sa mga pulis, isang batang lalaki, siguro late 20s, lumabas na maputla na parang niebe. Tinanggal niya ang mask niya at tumayo sa driveway, nakatitig sa graba na para bang sinusubukan niyang maalala kung paano maging tao ulit. Diyan ko na alam na hindi lang ito masama, ito ay hindi mailarawan. Yung forensic van. Dumating sila agad pagkatapos nun. Nakita ko sila na binubuhat yung malaking itim na case ng equipment na may dilaw na hawakan. Doon nagbago ang pakiramdam ko. Hindi na ito basta tragic na aksidente. Nagsisimula na silang mangalap ng ebidensya, hindi lang basta tumutugon, may kakaiba dito. Nang gabing yon, nakarinig ako ng parte ng usapan nila. Bahagyang bukas yung pinto ng garahe, tapos nakakrak yung mga bintana ko. Oo, aaminin ko. Nakinig ako. Hindi ka ba gagawa ng ganyan? Isa sa mga forensic technician ang nagsasalita sa recorder. Sukat, mga 1.6 metro by 2 metro. Taas halos 1 metro lang. Hindi pantay ang mga weld points. Gawa sa hollow steel bars, may MDF board lining at foam insulation. Bagong puting pintura. Ang baba na slot mga 12 centimeters at may tuyong dugo sa mga gilid. Kulungan yan. Yan talaga yon. Hindi kwarto, hindi kama, hindi pagkakamali. Kulungan na ginawa, dinisenyo, pininturahan, pinatibay. Hindi lang siya basta sinakyan. Planado talaga na manatili siya doon. At hindi nila inaasahan na may makakakita sa kanya. Bumaba ang boses ng technician, pero narinig ko pa rin. Mga piraso. Lumabas ang blood type, AB.
Sobrang pagkabulok na hindi lang dahil sa mga sugat sa labas, ang sanhi ng buong pinsala, gutom, at seryosong paghina ng mga organs. Hindi nila binanggit ang pangalan ni Valentina, kahit minsan lang. Siguro ganun talaga ang ginagawa ng mga profesional para makadetach. Pero ako, bumulong ako sa sarili ko noon, parang dasal. Valentina. Later, kinumpirma ito ng report ng coroner. Tumimbang siya ng 28 kilo, halos 60 pounds lang. Parang timbang lang ng karaniwang batang nasa 3rd grade. Nang hina ang mga kalamnan niya. Kita na kita ang mga buto sa ilalim ng balat. Meron pa, may mga ulcer siya sa likod, bukas na sugat sa mga braso at mga paa, at isang mabahong impeksyon, pati na rin isang malalim na hiwa sa kaliwang hita. Walang naglinis noon, walang nagtahi. Naging malala na ang impeksyon. At kahit ganon, nabuhay pa rin siya ng ilang araw, baka ilang linggo. Ang opisyal na dahilan ng pagkamatay ay sepsis dahil sa hindi ginamot na sugat na pinalala pa ng gutom at matagal na kapabayaan. Pero kung ako ang tatanungin mo, namatay na si Valentina noon pa man. Namatay siya nung isinara ng nanay niya ang pintuan ng garahe at pinili na hindi na ito buksan muli. Pero ang kumuha ng pansin ng investigador, hindi lang ito tungkol sa pisikal na kondisyon ng katawan niya. May kakaiba, isang bagay na halos hindi nila mapansin. Sa impektadong sugat na may tuyong nana at lumang dugo, may maliliit na piraso ng bakal, mga kaliskis na kulay orange-brown dahil sa kalawang. Sa una, inakala nilang galing ito sa hawla mismo, pero mabilis itong nilinaw ng mga pagsusuri sa lab. Ang hawla ay gawa sa hollow steel bars, medyo bago pa, kaya hindi posible. Yung mga kaliskis na ito ay galing sa isa pang bagay. Isang bagay na direktang nakadikit sa sugat ni Valentina. Isang bagay na hindi pa nila natatagpuan. Nabago nito ang lahat. Nagsimulang magtanong ang mga detektib ng ibang mga tanong. Hindi na lang nila sinusubukang alamin kung paano siya namatay, kundi kung bakit at sino ang may dahilan para itago iyon. Nakita kong bumalik si Diego Medina sandali noong hapon. Pinakawalan siya mula sa patrol car ng hindi nakakadena. Sandali lang siguro para makumpirma ang isang bagay. Diretso siyang pumasok sa garahe, may kasamang 2 pulis sa magkabilang gilid at nanatili doon nang hindi hihigit sa 60 segundo. Nang lumabas siya, hindi siya nagsalita. Tumingala siya sa langit, tapos tumingin sa sapatos niya. Walang halong emosyon, parang routine lang, parang hindi sa kanya yung bahay. Wala si Rocio kahit saan. Sabi ng mga kapitbahay, dinala raw siya sa ospital para obserbahan. May iba naman nagsasabing ayaw niyang magsalita. Kahit paano, wala na siya. Gabi na noon nang tumayo ako sa bintana ko, patay ang ilaw, at pinanood ko habang dinadala nila yung hawla. 4 na lalaki ang nagbuhat. Hindi dahil mabigat, kundi dahil awkward at nakakatakot yung itsura. Kailangan nilang ianggulo ng pahilis para maipasok sa pintuan. Parang sinusubukang hilahin ang isang sikreto mula sa bibig na ayaw magbukas. Nang buhatin nila iyon, may nahulog sa sahig. Isang maliit na mansyadong kutsyon na halos parang banig lang. Bumagsak ito nang may malamyos na tunog sa semento at sa ibabaw nito may hugis na naipit sa tela. Hindi ko makita ng malinaw pero akala ko parang drawing yon. Drawing ng bata na kiniskis gamit ang lapis o marahil kuko, isang anak, isang ibon, siguro isang babae. Lumingon ako palayo. Sa lahat ng mga hatol, sa kabila ng lahat ng galit natin, may mas malalim na katotohanan na ayaw nating harapin. Na di ito nangyari nang walang dahilan. Nangyari ito sa isang barangay. Isang tahimik, ordinaryong barangay na may mga bakod, damuhan, usapan tungkol sa panahon at buwis. Kung saan may batang nawala sa loob ng bahay tapos walang pumalo sa pinto. Paulit-ulit kong iniisip yung maliit na butas sa hawla, mga 12 centimeters, sapat lang para makapasok ang plato o pinilipit na papel. Sinubukan ba niyang magsulat ng kahit ano? Naitusok ba niya yung mga sulat sa ilalim ng pinto na sana may makakita? Kumakatok ba siya? Yung mga pader, sumisigaw kapag patay yung bentilador?
Kakatapos lang pinturahan yung kulungan, bagong puti. Naalala ko si Diego na nagpipintura ng pinto ng garahe gabi-gabi. Akala ko maingat siya. Ngayon alam ko na tinatago niya yung mga marka ng weld, nililinis ang dugo, naghahanda para ma-discover, hindi para umamin, kundi para maantala hanggat pwede. Ang problema sa katahimikan, pwedeng gawa-gawa lang yan. Pinapatakbo nila yung malakas na industrial fan mula 10 ng gabi hanggang 6 ng umaga araw-araw. Akala namin para lang palamigin yung garahe, siguro para sa mga gamit niya. Pero hindi iyon para patahimikin siya. Para pigilan siya yon. Hindi ako makatulog nung gabing iyon, paulit-ulit sa isip ko yung tunog ng bentilador. Hindi lang basta puting ingay, kundi parang sandata, pader, hadlang sa pagitan niya at namin. Kinabukasan, naglakad ako hanggang sa dulo ng bakuran ko, sapat lang para makita yung police tape na kumakaway sa hangin. Tumayo ako doon ng matagal hanggang tumataas na at tindi na ang araw, at hindi ko na kayang magkunwari na hindi ko nakita yung mga palatandaan. Hindi ko binuksan yung pinto, pero narinig ko ito, nararamdaman ko ito. At ngayon dala-dala ko na, may kakaiba na, tungkol sa kasamaan kapag sinadyang gawin. Iba ang aksidente. Ang mga pagkakamali, kapabayaan, may kanya-kanyang bigat yan. Pero kapag may ginawa na may puso, panahon at pinag-isipan, ibang klase, yang halimaw. Yan ang unti-unting na-realize ng mga investigador habang sinusundan nila ang mga papeles. Ang sagot sa kaso ay galing sa isang simpleng bagay. Isang resibo, gusot at medyo dilaw na resibo na natagpuan sa drawer sa laundry room, nakatago sa ilalim ng lumang user manual ng washing machine. Nakadate ito ng Marso 6, 2022, halos 3 taon na ang nakalipas. Inisyu ni Euros Lamatanza, isang lokal na hardware sa gilid ng Buenos Aires. Malinaw ang listahan. Bakal na baras, welding rods, metal angles, MDF boards, polyurethane foam, lahat ng kailangan para itayo yung nakita nila sa garahe. Buong bayad ay cash, walang card trace, walang digital signature, pero sa itaas na kanang kanto, may nakalimbag na medyo malabo na itim na tinta, ang pangalang Diego Medina. Yung resibo na yon ang nagbago ng kwento. Hanggang noon, may ilan pa rin na naniniwala na ito ay kaso ng desperasyon. Isang magulang na lubhang na overwhelm, bigla ang pagbagsak, isang malungkot na pagkabigo. Pero iba ang nakasulat sa resibo. Hindi ito galing sa takot. Ito ay isang bili, isang planong pinag-isipan ng maayos, matagal bago pa man ang anumang sugat, anumang emergency, anumang dahilan. Pumunta ang pulis sa Eurostore. Hindi maalala ng cashier si Diego sa pangalan, pero nang ipakita ang litrato, tumango siya. Oo, yung lalaking yon. Matangkad, tahimik, hindi humingi ng tulong sa paglalagay ng mga bilihin. Naalala rin niya ang isa pang bagay. Partikular na humiling si Diego ng foam na yung sumisipsip ng ingay. Hindi pang insulation, hindi pang kontrol ng temperatura, yung detalye na yun ang nagpalaway ng balahibo ko. Pero hindi doon nagtapos. May kapitbahay na lumapit. Si Alejandro Perez. Kilala ko si Alejandro ng matagal na. Isa siya sa mga taong tahimik pero sobrang mapanuri. Nakatira siya mismo sa tapat ng bahay nila Alvarez. Medyo malayo para makita lang ang mga anino sa bintana, pero sapat na malapit para marinig kung may kakaiba. Sinabi niya sa mga investigador tungkol sa isang gabi noong unang bahagi ng Abril 2022, ilang linggo lang pagkatapos. Nakatala sa resibo yun ang petsa. Naalala niya kasi birthday niya yon at lumabas siya ng konti para manigarilyo habang nanonood ng TV ang pamilya niya. Nakakita siya ng mga spark, mga mabilis na kislap ng ilaw sa mga maliit na butas sa bentilasyon ng garahe. Hindi lang isa kundi marami, yung tipong galing sa welding. At narinig niya yung malinaw na tunog, yung matinis na hissing at crackling ng pinagsamang bakal. Higit pa doon, may nakita siyang mga anino. 2 sa kanila ang nakasilweta sa likod ng madilim na bintana ng garahe. Yung isa matangkad at malapad ang balikat, yung isa naman mas maliit, mas delikado, pareho silang naka-welding mask. Sabi niya sa mga pulis, hindi niya gaanong pinansin noon. Akala niya proyekto lang yon. May mga tao kasi na gumagawa ng barbecue, sabi niya sa kanila.
Pero ngayon na naalala niya, parang ginugulo siya ng isip niya. Biglang sumagi ang tanong, kung si Diego ang nagwe-welding, sino naman ang pangalawa? Baka may inupahan siyang tumulong, binayaran ng cash? Pero sigurado si Alejandro na ang pangalawang tao ay hindi lalaki. Masyadong maliit, masikip ang balikat, ang galaw, parang babae. Nag-aatubili siya. Pwede ba? Ako si Rocio. Hindi agad nagmadali ang mga pulis sa konklusyon, pero napansin nila, binalikan nila ang garahe. Hindi lang para mag-obserba, kundi para sukatin. Kaya ba ni Diego na gawin mag-isa ang hawla? Kaya ba ng isang tao, kahit gaano pa kalakas, na hawakan ang bakal, itama ang mga sulok, at maayos na i-welding ang mga seams ng walang katulong? Umiling ang forensic engineer. Hindi ang sabi niya ng simple. Hindi ganito. Hindi sa mga ganitong anggulo. May humawak sa bakal, may nagposisyon ng frame, kaya unti-unti nang bumagsak ang ideya na nag-isa lang si Diego. Siyempre, may mga paraan para malampasan yon. Siguro may kaibigan, siguro may binayaran siya. Pero kung ganun nga, bakit walang record? Bakit walang kapitbahay na nakakita ng mga hindi pamilyar na sasakyan? Bakit yung pagiging lihim? Bakit yung pagpipintura? Kasi yung tumulong sa kanya, hindi lang basta tumulong. Kasali sila sa lahat ng to. Naghanap pa sila ng mas malalim. Nakausap pa ng ibang kapitbahay. May isang nakatanda na naalala na bumili si Rocio ng welding mask sa isang lokal na tiangge bandang mga panahong yon. Hindi mahal, gamit na, pero kakaiba pa rin para sa isang taong walang alam sa makina. Sabi niya sa nagtitinda, ito daw ay para sa isang art project. Para sa isang art project. Siguro sa isang nakakatakot na paraan. Yung hawla na yon ay parang eskultura, hindi kagandahan, kundi kontrol. Hindi agad hinarap ng pulis si Rocio. Nasa ilalim pa siya ng pagmamasid sa ospital. Sabi nila, shock, trauma. Halos hindi siya nagsalita, hindi kumain, pero unti-unti nilang binubuo ang kaso, maingat at tahimik, piraso-piraso. Samantala, nakaupo ako sa kusina, nakatitig sa welding mask ko, yung iniwan ng asawa ko nang pumanaw siya. Nakabitin siya sa dingding sa ibabaw ng pantry, puno ng alikabok at hindi pa napapansin. Paalala ng mga project niya tuwing weekend, yung magulo niyang maliit na workshop. At naisip ko, anong klaseng babae ang magsusuot ng ganito, papasok sa garahe, tapos tutulungan gumawa ng kulungan para sa anak niya? Takot ba yon? Pressure? O paniniwala? Paniniwala na tama ito, na ito ang pinakamainam na paraan. Bumalik ako sa mga alaala na hindi ko sinasadyang itago. Naalala ko si Rocio sa grocery, tinitingnan ang presyo, iniiwasan ang mata ng iba. Naalala ko yung ngiti niya, dikit ang labi, parang hindi sigurado. Naalala ko kung paano siya dati. Kasama si Valentina papuntang school, magkahawak kamay. Tapos isang araw, bigla na lang hindi na niya ginawa iyon. Ano kayang nangyayari sa pagitan ng nanay at anak na nauuwi sa ganito? Nakahanap pa ng iba pang ebidensya ang mga detective. Sinubaybayan nila ang financial records ni Diego. Hindi raw siya gumamit ng card para sa biniling iyon, pero nadiskubre nilang nag-withdraw siya ng malaking halaga ng pera isang araw bago, halos kapareho ng halaga sa resibo. Tugma siya. Nakakita rin sila ng browser history sa work computer niya. Mga hinanap na tulad ng paano patahimikin ang tunog sa garahe, mura na soundproofing at structural, suporta para sa maliit na kulungan, hindi nagpapanik, hindi nagdesperado, nagplano, may nakakagulat na detalye na lumitaw, isang sketch na nakita sa punit-punit na papel ng graph na itinapon, isang parihaba na may sukat na 1.6x2, 6x2 meter, may note sa ilalim, slot para sa pagkain, 12 centime primer sa sulat kamay ni Diego, at sa isang sulok, isang salita na nakabilog ng pula, control. Pati mga weld points, napansin ng mga investigador, ginawa para madaling mabiyak ang kulungan kung kailangan, parang inaasahan niyang itago ito balang araw. Ang bagong pintura ay sariwa pa. Isang linggo bago tumawag ang pulis. Yung dugo sa slot, bahagyang nilinis pero kitang-kita pa rin sa ilalim ng ilaw. Mas lumilinaw at mas lumalungkot ang larawan. Hindi ito basta-bastang krimen.
Planado to, gawa ng kontrol, takot, at mas madilim pa. Paniniwala na kailangang masira, makulong, at baguhin yung bata, yung babae. Pero sa kabila ng lahat ng ebidensyang to, isang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. Ano kaya ang naramdaman ni Rocio habang hawak-hawak niya yung mga rehas? Habang pinapanood niyang naglalipad-lipad yung mga spark, umiyak kaya siya? Nanginig kaya siya? O baka naman, pumikit siya at nagkunwaring iba ang nangyari? Wala akong sagot diyan, pero isang bagay ang alam ko. Bawat piraso ng bakal sa hawla na yon, may dalawang kamay na nakadikit dito. Isa ang nag-welding, isa ang humawak. At ngayon, isa na ang nakakulong. Ang isa pa, pinagbabantayan pa rin. Dapat napansin yan ng paaralan. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ng mga tao. Pagkatapos lumabas lahat ng kwento, pagkatapos maging usap-usapan at pangulo sa balita ang pangalan ni Valentina, iisa lang ang tanong ng lahat. Paano hindi napansin ng kahit sino sa paaralan na nawala na siya? Pero, ganyan talaga pag-usapan ang mga papeles. Kayang-kaya nilang magsinungaling, parang tao rin, baka nga mas swabe pa. Nang bumisita yung mga investigador sa Eskea Municipal 27, sinalubong sila ng mga ngiting kinakabahan at nanginginig na mga kamay. Yung principal, isang gray-haired na babae na halatang pagod na ang mga mata, mabilis na kinuha yung mga kailangang records para bang na-rehearse na niya yung eksenang yon sa isip niya. Oo, si Valentina Alvarez, sabi niya habang chine-check yung mga folders ng Manila. Opisyal siyang nag-homeschooled nitong nakaraang 2 taon ng pasukan. Mga taon. May mga ulat kami na pirmado ng nanay niya. Ayos lahat. Ayos lahat. Yung klase ng linya na nagpapagalaw ng tiyan mo kapag alam mong tinatago lang nito ang isang bagay na bulok. Maayos ang mga folder. Sobrang ayos. Bawat quarterly report, malinis na na-type, eksaktong petsa, maingat na nakasulat sa cursive ni Rocio Alvarez. Mga paksang tinatalakay, mga natamong milestones sa pag-aaral, may mga pekeng grado pa nga. Math ayos naman. Reading comprehension gumaganda. Emotional development tuloy-tuloy. Sa unang tingin, walang problema. Dahilan para magduda. Madalas talaga na tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa bahay, lalo na nung panahon ng pandemya. Mas naging karaniwan at tinatanggap na ito. Pero napansin ng mga detektib na may kakaiba. Yung mga selyo. Bawat dokumento ay may opisyal na asul na bilog ng tanggapan ng paaralan na nagpapatunay na natanggap at naitala ito. Pero iba yung tinta, medyo kupas, yung marka hindi masyadong malalim. Dahan-dahang pinisil yung selyo, halos maingat pa, parang ayaw sirain yung papel. Yun ang napansin nila. Unang pulang bandera, pinadala ang mga dokumento para sa forensic analysis. Ilang araw lang, bumalik na ang resulta. Yung tinta na ginamit, hindi tugma sa standard na inilalabas ng Municipal Education Department. Commercial ink yun, madaling mabili sa mga office supply stores. Mas grabe pa, yung selyo mismo, hindi consistent. Hindi pantay ang pagkakalagay. May isang selyo pa nga na may maliit na punit sa baba ng loop ng letra sa education. Dito na bumalik ang pulis sa paaralan at nagtanong ng isang simpleng tanong. Sino ang may access sa mga official forms at mga selyo bago mawala si Valentina? Sagot agad, si Rocio Alvarez. Nagtatrabaho siya sa paaralan bilang sekretarya hanggang early 2022 bago pa nagsimulang lumabas ang mga dokumento. Nagbago ang usapan dahil doon. Dati, si Rocio ay tinitingnan bilang isang ina na nagdadalamhati, maaaring pinilit o natakot. Pero ngayon, iniisip na ng mga investigador ang isa pang posibilidad. Paano kung hindi lang siya basta tagapanood? Paano kung siya mismo ang tumulong para mawala ang kanyang anak sa mga papeles? Naalala kong nakita ko siya sa paaralan. Ginagawa niya dati. Binabati niya ang mga magulang sa front desk gamit yung medyo nahihiyang ngiti. Hindi naman mainit pero magalang. Matagal na siya doon. Pinagkakatiwalaan siya ng mga tao. Nang umalis siya, walang nagtaka kung bakit. Umalis ang mga tao sa trabaho. Tumatakbo ang buhay. Pero hindi pa nakaka-move on si Rocio. Lumipat lang siya ng posisyon, hindi na empleyado ng paaralan,
kundi tagabantay ng gate, parang firewall, kalasag kung saan pwedeng magtago si Valentina. Nilusob ng mga investigador ang mga talaan ng paaralan at may mga napansing kakaiba. Hindi tugma ang bilang ng mga blankong homeschool forms, ilan ang nawawala at walang tala, ng petsa ng pag-issue. Akala ng clerk sa opisina noon na naibalik na ni Rocio ang mga iyon bago siya umalis sa trabaho. Hindi niya iyon ginawa. Kinuha niya ito at ginamit. Hindi lang para magsumit ng mga ulat, kundi para magtayo ng isang kasinungalingan. Isang matagal at maingat na kasinungalingan. Nahanap ang kanyang mga fingerprint sa bawat pahina. Hindi naman iyon sapat para mapatunayang may sala siya. Siya nga naman ang ina ni Valentina. Pero ang nagpapatibay ng kaso ay ang pagkakatugma ng mga petsa. Bawat quarterly report ay dumadating pagkatapos ng holiday sa pampublikong paaralan. Palagi itong ipinapadala sa pamamagitan ng koreo at hindi kailanman personal na dinadala. Tao at bawat isa ay may bakas na parang galing sa isang murang inkjet printer, yung tipo na nakalapag pa rin sa kitchen counter ng Alvarez. Sobrang gulat ng principal. Hindi ko alam, sabi niya sa mga pulis. Mukhang maayos siya. Alam niya ang mga proseso at doon nga problema. Hindi kailangang pumasok si Rocio ng ilegal. Hindi siya nag-hack ng mga sistema. Hindi siya gumawa ng komplikadong sabwatan. Ginamit lang niya yung alam na niya, yung kaalaman niya sa mga proseso ng paaralan. Yung pamilyar siya sa mga pirma, alam niya kung ano ang makakapagduda at ano ang hindi. Naiintindihan niya ang takbo ng burokrasya at ginamit niya ito para mawala ang anak niya. Nagsimulang magtanong ang pulis sa mga guro. May ilan na naaalala si Valentina bilang mahiyain, matalas ang mata at sensitibo. May nagsabi na madalas siyang nagdadala ng mga drawing, karamihan ay mga ibon. May isa namang naalala na umiiyak siya nang mapadyakan ng kaklase ang isang langgam, pero wala nang may nakakita sa kanya ng mahigit 2 taon. Walang tawag, walang follow-up, puro papeles na lang. Ang pinakakakilakilabot na natuklasan. Pumasok sila sa basement ng paaralan. Isang lumang storage room na nakakalimutan na, puno ng mga lipas na forms at gamit. Nakatago sa ilalim ng tambak ng mga itinatabing folder, may nakita silang maliit na karton na kahon na may label na pending review. Sa loob, may 4 na blankong homeschool forms na kapareho ng mga inihain ni Rocio, pero wala itong mga selyo, walang petsa, puro linya lang na hinihintay pang punan. Kinuha niya eksakto kung ilan ang kailangan niya. Later, napag-alaman ng mga taga-imbestiga na si Rocio pala ay nagsumit ng mga pekeng ulat para sa 8 quarter, 2 buong taon ng pag-aaral, sapat na para mawala ang isang bata ng walang hudyat. Umupo ako sa kusina ko nung gabing iyon, nakatitig sa isang kopya ng dyaryo. Nakaimprinta doon ang larawan ng isa sa mga peke nilang form. Ang simple lang nito, isang papel lang na type, nilagdaan, tinatakan, pero sa ilalim nito ay katahimikan, pagdurusa, isang batang hindi nakita. At napaisip ako, ilang sistema ba ang nakabase lang sa tiwala? Ilang tao ang nagtatago ng mga papeles kasi mukhang legit? Ilang nanay ang marunong talagang umiwas na ma-question? Ako, hindi ko maipaliwanag. Yung Rocio na naaalala ko, yung babaeng dati naglalakad ng anak niya papuntang klase, yung minsang iniabot sa akin yung nakalimutang baunan na may ngiti, siya na ngayon yung babaeng parang inilipat lang ang pag-iral ng anak niya na parang tax form. Sadyang ginawa niya at tahimik lang. Ang pinakamapanganib na kasinungalingan ay yung hindi sumisigaw, hindi nanggigipit, dumadaan lang na hindi napapansin. Sa pagtatapos ng linggong iyon, sapat na ang ebidensya para baguhin ang papel ni Rocio. Hindi lang siya kasabwat. Siya ay tagaplano, naka-operate. Siguro ideya ni Diego yung kulungan pero si Rocio ang nagpawala nun. Hindi sa pisikal kundi sa legal at sa kakaibang paraan, mas nakakakilabot iyon kasi ibig sabihin, habang araw na nakakulong si Valentina sa likod ng bakal na rehas, si Rocio naman ay gumagawa ng mga forms, nagpapeke ng pirma at pinapalakad yung makina ng katahimikan.
Isang ina, isang sekretarya, isang tagapangalaga ng mga multo. Hindi ko maalis sa isip ko yung kakaibang amoy na tahimik. Halo ng basa-basang mat, nabubulok na foam, at isang hilaw na may halong bakal. Yung amoy na iyon ang nagpapakaba sa akin. Mga gabi. Pero mas masahol pa sa amoy ay yung katahimikang dala nito. Taon na walang mga boses, tawa, o mga aklat sa paaralan, mga tao na ninakaw. Natagpuan ng mga investigador ang bahagyang nasunog na diary ni Valentina sa isang gusot na plastik na nasa basurahan sa kabila ng kalsada mula sa bahay. Ang mga pahina ay nasunog, ang mga gilid ay nakakulubot at nangitim, pero may ilang mga salita na mababasa pa. Isa itong mensahe na pira-piraso. Hindi kayang burahin ng usok at init ang mga alaala ng tuluyan. Nililihim lang nila ito. Ang natira ay ang mga alingaw-ngaw. Sa simula, nakita ko lang yung ilang linya. Mga salitang tulad ng malamig, uhaw, sonitos, nakastila para sa mga tunog, nasulat na pahilis sa pahina parang nakasulat ng patagilid. Pero pinag-isa ito ng mga forensic expert. Gamit ang infrared scanning at espesyal na software, na ibalik pa nila ang iba. Unti-unti, lumabas ang boses ni Valentina. Naririnig ko yung mga truck sa labas. Natatakot ako na hindi titigil ang ingay. Tapos pinapakain niya ako sa maliit na butas. Ngumiti ako kahit gutom na gutom ako. Tapos ngayong araw, nabasag ko yung bar. Nagsimula sa isang bitak. Yung mga iyon ay mga sulat na sumira sa akin. Isa-isang sulat na maririnig mong unti-unting lumiit siya. Sa simula, sinusulat niya tungkol sa schoolwork, mga math problem, pagsasanay sa sulat kamay, isang ibong medyo pinaluhod niya sa pagguhit. Unti-unti, ang mga pahina ay nagbago, pati emosyonal, patungo sa kwento ng sakit. May petsa ang isang sulat, Nobyembre 23, 2024, ilang araw bago ang huling trahedya. May simpleng sketch ng hawla. Kitang-kita ang butas. Ang matalim na sulok ay nakaangkla sa sketch parang kuko ng ibon. Nakakita rin sila ng mga benda. May mga mantsang kulay, hindi lang dugo niya, kundi pati rin ng pus. Pinatunayan ng forensic testing na yung mga benda na yon, yung parehong itinapon sa basura pagkatapos. Hindi sila na-disimpekta. Tugma ang mga kulay sa mga mantsa sa diary. Sinubukan ni Valentina na gamutin ang sarili niya. Nang pumutok ang sugat, tahimik siyang lumaban para mabuhay. Pero may iba pang ebidensya ng kontrol sa kilos, sistematiko at malamig. Nakahanap ang mga investigador ng schedule na nakaprint, nakalaminate at nakadikit sa loob ng frame ng pinto ng hawla. Nakasulat dito ang mga oras. Gising, alas 6, kain, alas 8, bawal umiyak. I-inspeksyon ng EPA ng alas 9. Yung huling linya ay kiniskis, tapos sinulat ulit. Ang EPA inspects ay tinakpan at pinalitan ng no noise, pero kinumpirma ng mga investigador na ang EPA inspects ay isinulat ni Rocio base sa sulat kamay sa resibo mula sa hardware store. Sa paligid ng laminated na schedule, may maliliit na patak ng tuyong bigas at mga piraso ng tinapay. Sa basurahan sa kabila ng kalye, may lalagyan ng pagkain na may amag na tira-tira at resibo mula sa isang grocery malapit dito na may petsang Pebrero 2025, bago mangyari ang trahedya. Naniniwala ang mga investigador na yon ang mga huling pagkain ni Valentina, malamang itinapon ni Rocio para magmukhang normal lang nung nawala si Valentina. Bawat sulok ng hawla na yon may kwento, pero ang diary ang nagsasalita mula sa loob. Isang tala, halos hindi mabasa, pero klaro ang sabi, nakasara si mama sa akin. Masama ang pakiramdam ko. Hindi ito hiyaw ng tulong. Isang bulong ng pagsuko. Hindi lang ito pagkakakulong. Ito ay pagkabihag sa isip at katawan. Ipinakita ng ebidensya ang isang malupit na rutina. Paghihigpit, pagbibigay ng kaunting pagkain, tahimik na pagtitiis. Tapos dumating ang tabla. Ang mga salita na maaaring magbawas ng puntos ang pinid na nakadikit sa nasa loob malapit sa maliit na salamin na may bitak sa isang sulok. Isang malupit na biro. Tuwing nagsasalita si Valentina,
Nawawala ang kanyang mga pribilehiyo, tubig, pagkain, oras sa slot. Narinig ni Amelia ang tungkol sa salamin at naalala kung paano siya nagbigay kay Valentina ng maliit na salamin na pangsali sa kamay noong mga taon na ang nakakaraan nang ang buhok niya ay humaplos sa kanyang mga pilikmata. Isang regalo, hindi parusa. Nakakita rin ang mga detektib ng isang notebook, yung tipo na may manipis na mga pahina na may mga linya at murang plastic na takip. Nasa loob nito ang detalyadong mga plano sa pagkain. Beans, 100 gram katumbas ng 600 calories. Rice, 80 gram katumbas ng 300 calories. Tubig, 200 ml katumbas ng 0. May sulat sa pulang tinta na nagsasabing hindi sumusunod. Bawasan. Tinunton ng mga investigador ang kuwaderno sa parehong grocery store kung saan bumili si Daniel H. ng 20 quart na lata ng beans sa kasong kasama nito. Nandito ito, sulat kamay at fingerprint ni Rocio. Naitala ni Rocio ang bawat kagat. Hindi siya nagpapakain ng bata. Nagbabudget siya ng pagkain. Sinuri nila ang timbangan sa bahay, isang digital na salter. Nasa maayos na kondisyon ito, pero walang saysay ang presensya nito. Anong ina ang kailangang sukatin bawat lata ng beans? Naalala ko si Rocio noon. Linggo. Huminto siya sa pintuan at tumahimik nang tanungin ko kung kamusta si Valentina. Walang luha, puro tahimik lang na walang ekspresyon. Tumingin siya sa ibang direksyon pagkatapos noon, parang gusto niyang iwasan ang mga mata ko at ang guilt na dala nito. Isang gabi, naglakas loob akong lumapit sa hawla na nakalatag na ngayon sa mga evidence bag sa harap ng garahe. Tiningnan ko ang kandado, na ngayon ay nilinis na, at nakita ko ang bahagyang gasgas sa metal. Tugma ito sa hiwa na nakita nila sa kutsyon kung saan nakahiga ang katawan ni Valentina. Perfect na nag-align. Sinubukan niyang umalabas o baka abutin lang ang naputol na bakal para makaramdam ng ginhawa. Sa paggawa niyan, naputol ang hita niya at walang tumulong sa kanya. Ito yung mga sirang eko ng bata, mga orasan na tumitiktak sa pagitan ng mga flight, ang boses niya na ginawang code, iniwan para may makakita kapag hindi na niya kailangan. Sapat na ang ebidensya ng mga investigador para maghain ng mas malinaw na kaso. Hindi lang kapabayaan, kundi matagal na pagpapahirap, isang planadong sistema para tanggalin ang pagkatao. Pero kahit na may ganun kalaking patunay, hindi ko pa rin matanggal sa isip ko ang imahe ni Valentina sa dulo. Maliit, maputla, nakakadena sa katahimikan, pero patuloy pa rin sa pagsusulat, pagguhit, at pag-survive. Yun ang bumabagabag sa akin, hindi yung pagpanaw niya ng nag-iisa, kundi yung pagtutol niya dito sa papel hanggang sa hindi na niya kaya. Amoy kalawang at alikabok ng mga wire ang attic nung bumalik ang mga investigador para sa huling inspeksyon. Nakatayo si Amelia sa hallway sa baba, mahigpit ang pagkakapatong ng mga braso sa dibdib, nakikinig sa pagitan ng nakabukas na pinto. Hindi siya dapat nandun. Hindi pinapayagan ang mga sibilyan kapag kumukuha ng ebidensya. Pero wala namang lakas para sabihin sa kanya na umalis na. Hindi na. Naging anino na siya na nakatali sa kaso. Bawat pahina ng diaryo, bawat dugo sa benda, bawat gasgas sa pader ng kulungan, buhay na sa kanya ngayon. Lumabas si Detective Ramos mula sa attic muna, may hawak na isang bagay na maingat na nakabalot sa protective sleeve. Mukhang digital recorder iyon, luma at may gasgas. May manipis na patong ng dumi. Sumunod ang isa sa mga tao sa crime scene, tumango ng seryoso. Nasa loob daw iyon ng insulation, sabi niya. Mahina ang boses sa likod ng foam. Mga panel na nakaharap sa kulungan. Hindi nila ito nakita nung unang paghahanap. Naka-embed ang kamera sa likod ng isa sa maraming panel na idinikit ni Rocio sa attic. Wala itong memory card, pero may maliit na internal storage chip sa loob, yung klase na ginagamit para sa mga pinaikling surveillance loop. Hindi mataas ang kalidad, pero sapat na para sa audio. Ganitong klase ng device ang gamit, hindi para bantayan ang kaligtasan, kundi ang pagsunod. Kinabit nila ang recorder sa laptop sa istasyon. Biglang tumahimik ang kwarto nang nagsimula ang unang audio clip. Nagsimula ito sa static,
tapos mahina, may tunog ng makina, siguro yung bentilador, tapos may boses sa ilalim nun. Bata, mahina, parang hindi pa buong bulong, pero hindi rin ganap na nagsasalita. Nagising na naman ako, sabi ng boses. Sa tingin ko umaga na. Sa tingin ko nakalimutan niyang lagyan ng tubig. Ayos lang. Sa tingin ko matutulog na ulit ako. Nag-pause. Tapos may tunog na thud, parang katawan na gumagalaw laban sa bakal. Tapos may isa pang tunog, malambot, mabagal na pagkaskas. Minsan sinusubukan kong kumanta, sabi ni Valentina sa susunod na bahagi. Pero sumasakit ang lalamunan ko. Lumingon si Amelia sa kabilang side, sa screen. Hindi niya matiis. Ang boses ni Valentina, mahina pero matapang, sobra nang nakakaantig. Hindi na ito ebidensya. Parang multo na ito. Sunod-sunod ang mga clips. Binilang ko ulit ang mga track, 17 bago ako tumigil. Yung malalaki, nanginginig ang sahig. Isa pang clip, huwag mo siyang sabihan na inilipat ko yung banig. Nagalit siya nung huli. Matapos ang mahabang katahimikan, na naginip ako tungkol sa school. Sa tingin ko nandun pa yung sapatos ko sa hallway. Pinakahuling clip ang tumakbo, pagkatapos ng nakakagulat na tunog ng makina, parang timer ng bentilador. Nagsimula na. Bumaba ang volume, pero naririnig pa rin ang boses ni Valentina, parang nakatago siya sa loob mismo ng mga kable. Pakiusap, mahina niyang bulong. Pakiusap, alalahanin mo ako. Ayokong mawala na lang. Pinindot ni Detective Ramos ang pause. Tahimik ang kwarto ng matagal. Nahanap nila kanina yung bentilador, isang malaking pang-industriya na nakatapat sa sulok ng attic, nakakabit sa isang simpleng timer. Nakaset yung timer mula 10 Saturday ng gabi hanggang 6 ng umaga, sakop ang buong gabi. Kitang-kita ang gamit nito. Para mapatigil ang tunog, anumang iyak, anumang hiling ng tulong, natatabingan ng mekanikal na ugong ng bentilador. Ang mga kapitbahay ay makakarinig lang ng hangin. Ang buong attic ay parang makina, isang tahimik na sistema na ginawa para sa isang layunin, para pahinain ang isang tao nang hindi naririnig. Nang masuri pa ang mga pader, may nakita pa. Isang laminated na behavior chart na nakadikit sa mababang estante gamit ang masking tape. Bawat hilera ay isang araw. Bawat kolum ay may mga gawain. Walang usapan, sumunod, tapusin ang pagkain, huwag mag-ingay. May mga maliliit na pulang X, malamang gawa ni Rocio. May ilang mga hilera. Walang sulat yung iba. Meron namang mga salitang parang parusahan o walang beans na nakasulat. Tinitigan ni Amelia yung papel habang maingat na tinatanggal ng mga opisyal sa pader. Sakit sa dibdib ang naramdaman niya. Hindi ito basta-basta kalupitan. May schedule ito. Nang gabing yon, umuwi si Amelia at nagbuhos ng baso ng alak na hindi niya iinumin. Nakatayo lang yung baso habang binuksan niya ang laptop at pinakita yung litrato na ipinadala ng mga investigador. Isang kuha mula sa attic. Nandoon si Valentina na nakaupo sa kama, nakayuko ang mga tuhod sa dibdib, nakatitig sa bentilador. Nasa itaas, nakita ang tanikala sa kanyang baywang at sa sahig sa tabi niya, ang sulok ng isang guhit, ang kanyang sketchbook na hindi natapos. Binuksan ni Amelia ang isang folder na may pamagat na Diario Valentina Raw. Naroon ang mga naibalik na larawan ng mga nasunog na pahina ng diaryo. Nag-scroll siya sa isa. Ang sulat kamay ay nanginginig, parang bata ang pagkakagawa. Pero ang mensahe ay bigat na parang konkreto. Ngayon masyado akong nagsalita. Pinatigil ako ni Mama. Tiningnan ako ni Diego na parang bagay lang ako. Sa tingin ko, bukas ay magiging mas maayos. Yon, ang entry ay ginawa 4 na linggo bago namatay si Valentina. May isa pang entry na walang petsa na nagsasabing, nakalimutan ko na kung paano tunog ng boses ko kapag tumatawa ako. Pinisil ni Amelia ang kanyang mga daliri sa kanyang tinig. Sa isang sulok ng bahay na iyon, may batang nagsalita sa kawalan, pero pinili ng mundo na huwag siyang pakinggan. Pero hindi sumuko si Valentina. Yan ang pinagkaiba. Nagsulat siya, nagdrawing, nagbilang ng mga track, nagmapa ng mga tunog, at isinulat ang kanyang mga panaginip. Nabuhay siya sa tanging paraan na kaya niya,
sa pamamagitan ng pinangangalagaan ang kanyang kwento. Ngayon, tungkulin nila na siguraduhing maikwento ito. Bumalik sa istasyon, may natuklasan ang mga investigador na nakakakilabot. Walang baterya ang kamera. Nakakabit ito sa kuryente ng ilaw sa attic. Ibig sabihin, may isang taong naglaan ng oras para itago ito, bigyan ng kuryente, at suriin ito, hindi lang minsan, paulit-ulit. Nasundan ng kable hanggang sa maliit na junction box sa garahe, katabi mismo ng workbench ni Diego. Ang mga tornilyo ay naipit gamit ang parehong klase ng wrench na binili ni Diego sa hardware store noong 2022. May resibo bilang patunay. Siya mismo ang nag-install ng camera. Napag-alaman ng mga investigador na hindi para protektahan si Valentina ang camera. Ginamit ito para bantayan kung sumusunod siya. Surveillance na nakatago sa anyo ng kontrol. May isa pang technician na may nadiskubre pa. Sa basurahan ng garahe, kasama ng mga nasunog na papel at mga piraso ng wire, may natunaw na plastic na may bahagi ng QR code. Nang iskan ito, nag-link sa lumang manual ng bentilador na nagpapakita kung paano i-set up ang timer mode. Hindi ito basta-basta. Amateur na gawa. Naupo si Amelia kasama si Ramos nung gabing yon. Pagod na siya rin. Pwede siyang nailigtas, sabi ni Amelia. Umiling si Ramos ng maraming beses. Tahimik silang umupo, paulit-ulit sa isip nila ang huling bulong ni Valentina. Sabi niya, ayaw niyang mawala, bulong ni Amelia. Hindi siya mawawala, sabi ni Ramos. Hindi kung tapusin natin ito ng tama. Halos hindi makapasok ang liwanag ng umaga sa nagyayelong bintana ng interrogation room. Pinapailaw nito ang lahat ng parang sterile na glow, parang entablado. Mahina ang ilaw, para sa isang hindi sinasabi na pag-amin. Nakaupo si Rocio sa dulo ng mesa, nakabalot sa parehong sobrang laking beige na cardigan na suot niya sa huling tatlong pagdinig. Nakatiklop ang kanyang mga kamay, hindi gumagalaw. Ang mga mata niya, sobrang tahimik na parang hinulma, hindi kailanman tumingin kay Amelia. Naupo ng bahagya si Detective Ramos. Hindi siya sumigaw, hindi nagpakitang gilas. Simple lang niyang inilapag ang isang Manila folder sa mesa. Nandoon ang dalawang liham na maingat na iningatan. Isa ay petsang Oktubre 2019 at ang isa pa ay Pebrero 2022. Parehong nakatuon sa parehong tatanggap, kapatid ni Rocio na si Isabela, na nakatira sa Valencia, Spain. Kumunot ang noo ni Rocio pero hindi nagsalita. Nakikilala mo ba to? Tanong ni Ramos. Tumango si Rocio ng isang beses. Maikli lang ang liham noong 2019, parang sigaw kaysa sulat. Nakasulat dito, Valentina sumasakit. Ayaw niya ng kahit ano. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tinitingnan niya ako na parang hindi niya ako kilala. Parang sulat ito ng isang ina na halos maubusan na ng lakas. Nalulunod, naguguluhan, tao lamang. Pero yung pangalawang liham, na may petsang 1 linggo bago ang medalya ay bumili para sa kulungan, ibang usapan na yon. Sabi ni Diego, Yao, pulis. Hindi pwede lang, walang opsyon. Sabi ni Diego, kulungan o pulis. Hindi ko siya pwedeng mawala, lalaki man o babae. Wala akong pera. Wala akong ibang paraan. Doon nagbago ang kwarto. Yung sinabi nag-transform kay Rocio mula sa tahimik na tagamasid tungo sa taong may alam sa nangyayari. Alam mo yan, mahina ang sabi ni Amelia. Sa wakas, nilalabasan ang kanyang katahimikan. Natigilan si Rocio sa tunog ng boses niya, yung paraan na parang sumaksak sa makapal na hangin. Hindi ko alam, panimula niya pero nawalan ng saysay ang mga salita, parang manipis at hungkag. Nasa amin ang resibo mula kay Yeros Matanza, sabi ni Ramos. Bumili ka ng mga bakal na pambaklas. Bumili ka ng mga disk para sa grinder. Pinirmahan mo pa ang mga report ng homeschooling niya gamit ang pekeng selyo. Nasa mga pekeng dokumentong, yun ang mga fingerprint mo. Tumingala si Rocio, nakapikit ang mga daliri. Hindi mo lang pinigilan to, sabi ni Amelia. Tinulungan mo pa nga, ikaw ang nagsagawa. Pero ang talagang nakapagpabagsak sa kanya, hindi ang mga ebidensya.
Hindi ang mga litrato o ang mga peke na forms, hindi rin ang mga sulat sa diary. Ito, dumating ang sandali ng abutin ni Ramos sa ilalim ng mesa at kinuha ang isang maliit na bagay sa malinaw na Ziploc bag. Isang drawing ng bata na nahukay mula sa basura sa garahe, ilalim ng mga mantsang langis na basahan at mga pinipis na lata ng soda. Medyo kupas, pero buo pa rin. Isang lapis na esketsa ni Rocio na nakangiti, hawak ang kamay ni Valentina. Sa pagitan nila ay isang simpleng araw, ang mga sinag nito ay baluktot pero puno ng pag-asa. Sa ilalim ng larawan, sa paikot-ikot na sulat, may 3 salita. Mama T. Sparrow. Mama, hinihintay kita. Napaiyak si Rocio. Hindi siya sumigaw o umiyak ng malakas. Doon lang. Walang bigla ang pagbagsak, pero dahan-dahang lumabas ang mga luha na parang kailangang dumaan sa mga tao ng pagtatago at palusot ang guilt niya. Pinagtakpan niya ang mukha niya gamit ang 2 kamay. Nagsimulang manginig ang katawan. Akala ko titigil din to, bulong niya. Akala ko kung susunod na lang ako, magsasawa siya o mawawala din to. O akala mo mas ligtas ang katahimikan, sabi ni Amelia. Akala ko aayusin ng pagmamahal. Tahimik ang kwarto. Umupo nang nakahilig si Ramos. Nakarinig na siya ng mga ganitong kwento dati, mula sa mga guro na hindi napansin ang mga palatandaan, mula sa mga kapitbahay na nagbigay paliwanag, sigawan mula sa ibang mga magulang na pinili ang kaginhawaan kaysa sa konsensya. Pero ngayon, hindi ka walang pakialam ang pumuno sa kwarto. Ito ay pagiging maingat dahil may nadiskubre ang mga forensic accountant sa nakaraang linggo. Lumabas sa online bank activity ni Rocio na may ilang bayad siya sa isang prepaid medical advice website, isang platform na nag-aalok ng mga dokumento at konsultasyon para matulungan ang mga magulang na iwasan ang formal na sistema. Isa sa mga binili niya ay isang PDF na nagpapaliwanag kung paano legal na mag-file ng homeschool exemptions nang hindi nagdudulot ng abala. Mga serbisyong panlipunan. Na-download niya ito 6 na buwan bago mawala si Valentina sa tala ng paaralan. Plano na lahat. Pagkatapos ng interogasyon, lumabas si Amelia sa koridor at yumuko sa pader. Kumalog ang telepono niya. May mensahe mula sa forensic linguist team na kumpirma na tugma ang sulat sa mga form ng paaralan sa sulat kamay ni Rocio. Walang ibang sangkot. Pumikit siya. Palaging hati ang kwento. Pinilit ba si Rocio o kusa? Ngayon malinaw na pareho siya. Balik sa bahay ni Alvarez, may hiwalay na team na nag-a-analyze ng family computer. Ang browser history ay nagpakita ng nakakakilabot na timeline. Noong Disyembre 2021, nag-search si Rocio ng ano ang gagawin kung marahas ang anak ko. 1 linggo pagkatapos, gaano katagal magsisimula ang sepsis? Noong Marso 2022, tutorial sa paggawa ng steel cage. Ang pinakahuling search ay 2 linggo bago namatay si Valentina. Mga sintomas ng impeksyon sa malnourished na mga teenager. Lahat ito ay gamit ang login ni Rocio. Nang gabing yon, bumalik si Amelia sa caseboard. Hinila niya, ibaba ang profile photo ni Rocio na nakapako sa tabi ng kay Diego. Nang magkadugtong gamit ang dotted na pulang sinulid, pinalitan niya ito ng solidong pula. Ang kasabwat ay naging tagapagplano na, pero may isang bahagi pa ng palaisipan na kulang. Bakit? Bakit ang isang ina ay gagawa ng ganito sa halip na humingi ng tulong? Dumating ang sagot ng hindi inaasahan. Isang saksi, si Alejandra Vargas, dating sekretarya sa paaralan, ay nag-atubiling magsalita. Pero nang makita ang balita, tumawag siya sa tipline. Siya ay nalaman na noong 2020, nilapitan siya ni Rocio na may dalang selyadong sobre at sinabi na ipasa ito sa punong guro ng paaralan. Hindi niya ito binuksan o kinwestiyon, pero nung makalipas ang ilang taon, yung sobre na yon ay natagpuan sa isang kahon ng mga gamit sa administrasyon at nasa loob nito ay isang kahilingan na tanggalin siya sa mental health evaluations dahil sa emosyonal na privacy na pirmado ni Rocio.
Kasama rin doon ang isang sulat, "Mahirap ang anak ko." Magsisinungaling siya, pinalalaki niya ang mga bagay. "Hayaan niyo kaming ayusin ito sa bahay." Hindi nag-follow up ang sistema. Si Valentina ay matagal nang nawala bago pa man ang hawla. Nang gabing iyon, nakatitig si Amelia sa case summary sa kanyang monitor. Naroon lahat ng numero. Mga petsa, timbang, binili, paglagin, pero wala ni isa ang nakapagpaliwanag sa bakanting puwang kung saan dapat nanirahan ang pagmamahal ng isang ina. Iniscroll niya ang mga huling entry sa diary ni Valentina. Isang entry ang tumatak sa kanya, walang petsa, kinulayan lang sa gilid ng isang pahina, isang maliit na bulaklak, nakayuko pero namumulaklak. Sa ilalim nito, isinulat ni Valentina, "Nandito pa rin, naghihintay pa rin." 3:27 ng madaling araw nang tumawag ang 107 emergency. Tumanggap ng tawag ang dispatcher mula sa bahay ng Alvarez. Isang babae ang nagsalita, mahina at nanginginig ang boses, sabi niya na ang anak niyang babae ay naaksidente. Nagmamadaling bumagsak ang mga salita sa Espanyol, pira-piraso at balisa. Sa likod niya, bahagyang naririnig ang boses ng lalaki, mababa at mahina ang bulong. Kalaunan, nilinis ng forensic team ang audio at inihiwalay ang mga frequency. Ang sinabi ni Diego Medina ay malinaw na malinaw. "Sabihin mo lang ang bike." Ang bike, Rocio, walang detalye. Nang dumating ang ambulansya sa San Jose Street, 4:01 a.m. naman Valentina, patay na siya. Ayon sa huling ulat ng forensic pathologist, malamang namatay siya bandang 3:10 hanggang 3:20 ng madaling araw. Bumaba na ang temperatura ng katawan niya sa delikadong antas. Nagsimulang tumigas ang mga kalamnan niya sa panga at braso. Yung malalim na sugat sa hita niya na hindi inasikaso, tumutulo pa rin, nakakakilabot na namamaga, ay patuloy pa ring nagpapalabas ng likido. Pero buhay pa siya ilang oras bago yon. Yun ang pinakananakit kay Amelia. Nakatayo siya ngayon sa mismong garahe kung saan nangyari ang trahedya. Yung hawla. Nabuwag na, tinanggal na ilang linggo na ang nakalipas para itago bilang ebidensya, pero amoy-amo pa rin ng kalawang at disinfectant ang mga pader. Ang puting pintura na bilis na pinahid ni Diego ay hindi pantay, pumupuslit at nagbabalat sa ibaba dahil sa halumigmig na sumisingit. Sa sahig, may bakas ng parisukat kung saan dati nakababad ang kutsyon. Yumuko si Amelia at hinawakan ng konkreto gamit ang kanyang mga guwantes. Parang permanente ang lamig. Lumiko siya nang pumasok ang isang technician na may dalang selyadong lalagyan. Nasa loob nito ang mga natirang pagkain. Nasa loob ng plastik na lalagyan. Kanin at tinapay na nabuo na lang na parang mga buhawi na hindi na makilala. Ang resibo na may petsang Pebrero 1 ay na-verify na. Binili ni Rocio ang mga ito bandang 7:45 ng gabi, isang gabi bago namatay si Valentina. Ito ang huling pagkain niya, bulong ng technician, na para bang pinakain nga siya. Tahimik na tumango si Amelia. Walang bakas ng antibiotics sa dugo ni Valentina. Walang gamot na panlaban sa pamamaga, walang sinusubukang gamutan, pati na ang simpleng benda na nagpapakita ng tunay na pag-aalaga ay wala. Ang mga durog na tela na natagpuan sa basurahan ay may mga pait na lumang likido, natuyo na parang kalawang at impeksyon ang kulay. Tumingala si Amelia sa kanto kung saan dati naka-install ang industrial fan. Nandoon pa rin ang timer unit, nakaset mula 10:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga, sapat lang na malakas para mapatigil ang mga sigaw, sapat lang ang tagal para matakpan ang pinakamasamang bahagi ng gabi. Parang bilangguan itong ginawa para sa katahimikan. At sa gabing yon na, ang katahimikan ay naging mapanganib, wala ni isang tao, hindi kapitbahay, hindi kamag-anak, hindi kaibigan, ang nakapansin ng kahit ano. Pinagsama-sama ng reconstruction team ang huling Beponwatser na oras ng buhay ni Valentina ng sobrang detalyado. 8:10 ng gabi, maagang umuwi si Diego galing trabaho. Nakuha ng CCTV, sa gasolinahan malapit sa bahay niya ang kotse niyang pumapasok sa driveway. May dala siyang isang plastic bag na may duct tape at gloves sa loob. 8:23 ng gabi,
Nag-login si Rocio sa laptop niya at binura ang 3 school files, 2 peke na medical reports, at isang sulat ng paliwanag sa pagliban. Na-recover ito ng forensics mula sa drive cache. Alas 10:16 ng gabi, ang fan nakaklik. Nang 11:43 ng gabi, sinulat ni Valentina ang huling diary entry niya. Nauuhaw, nilalamig. Hindi ko na maramdaman ang mga daliri sa paa ko. Ayokong mamatay dito. Kung sumigaw ako, maririnig ba nila ako? Wala nang sumunod na entry pagkatapos niyan. Nang 2:17 din ng madaling araw, base sa mga motion sensor na nakakabit sa ilaw ng garahe, may pumasok sa lugar. Nirehistro ng sensors ang galaw ng eksaktong 21 minuto, tapos muling naging madilim. Malamang sa panahong iyon bumagsak ang kalagayan ni Valentina, isang teorya na sinusuportahan ng medical team. Sabi nila, baka nagkaroon siya ng seizure dahil kumalat na yung impeksyon at nawalan siya ng tubig sa katawan. May isa namang nagsabi na nalaglag siya sa pagkahilo nang mapilas ulit yung sugat sa parehong kalawangin na bakal. Hindi na maibabalik pa yung pinsala. Nang 3:27 ng umaga, tumunog yung telepono at pagsapit ng pot rough ng umaga, malamig na yung katawan ni Valentina. Mas naging malamig pa kaysa dati yung mga kwarto ng interogasyon. Nakakalimutan parang sakit na dati nitong tinatago. Pero nagsimula ng umusbong ang pagbabago sa mga simpleng bitak. Nandoon ako nung umaga, naglalakad sa likod daang pinangalanan kay Valentina pagkatapos ng paglilitis. May nagtangkang gawing mural yung pangalang iyon sa komunidad, pero nawasa yung pintura dahil sa tag-ulan. Ang natira na lang ay ang bahagyang guhit, parang alaala na ayaw maglaho. Sa kabila nun, sa kanto sa tapat ng bahay ng Alvarez, may bagong gusali na nakatayo, mas maliit, mababa sa sahig na may malalaking bintana, maliwanag ang pintura, at may pintuan na bukas palad na sumasalubong, imbes na nagtatago. May sign na nakasulat, The Valentina Alvarez Safe Haven East 2026. Sa loob, ramdam ang tahimik na pag-asa. Isang ligtas na lugar ito, support center para sa mga batang tumatakas sa pang-aabuso. Walang kulungan, walang bentilador, puro bukas na kwarto at malambot na upuan, at bahagyang kapayapaan kung saan hindi pinapayagang patahimikin ang nakaraan. Pumasok ako habang dinaanan ang mga case manager at social worker na kumakilala at bumabati sa akin. Tumulong ako sa pangangalap ng pondo para sa sentrong ito, para sa alaala ni Valentina. Pinangalanan ito sa kanya dahil ayaw nating mawala siya kahit sa kamatayan. May maliit na hardin sa likod na may isang bulaklak na nakatanim sa gitna, yung klase ng bulaklak na minsang iginuhit ni Valentina sa kanyang diary. Isang nakayukong bulaklak na yumuko dahil sa bigat pero patuloy na namumulaklak. Lumuhod ako sa tabi nito at binasa ang plaka sa ilalim. Para kay Valentina Alvarez, naway magbigay inspirasyon ang iyong tapang sa mga nangangailangan pa ng tinig. Pumikit ako at naramdaman ang kanyang presensya. May kumatok sa salamin, kaya napatingin ako sa isang ina at anak na babae na nakatayo lang doon, sa loob ng pintuan. Ang babae ay mahiyain, nakayuko, tahimik. Ang mga mata ng ina ay may mga bilog ng pagod, pero may something sa paraan ng pagkakahawak niya sa kamay ng babae. Parang may desperasyon na kahawig ng naramdaman ni Rocio. Ang babae ay nagpapaalala sa akin kay Valentina. Parehong marupok na ekspresyon, pareho ring may bangungot na tingin. Nilapitan sila ng mga staff ng may init ng loob na nakikita ko lang sa mga resulta ng laboratory tests, maingat na may pag-asa. Nang sumunod na linggo, nakatanggap ako ng liham na na-type sa simpleng papel at may mga pagdududa sa mga guhit ng kulay na marker. Hindi ito, para sa akin ito, pero para din sa mga taong kagaya ko. Salamat sa hindi paglimot sa kanya. Ako, ang kapitbahay niya. Pero minsan, hindi ko napapansin ang mga nangyayari. Isang papel na nabasa ko ang nagpausisa sa akin tungkol sa sarili kong katahimikan. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas para humingi ng tulong para sa kanya at para sa akin. Lagda, Ana M. Hindi ako nakontento sa isang sulat lang. Di nagtagal,
naging tambak na ito. Mga kwento ng mga nakaligtas, mga panawagan para sa pagbabago. Salamat sa pagtapang na sabihin ang mga bagay na iniisip ng marami na mas mabuting huwag na lang pag-usapan. Kumalat ang kwento ni Valentina. Hindi nito napigilan ang paulit-ulit na pang-aabuso. Hindi pa rin, hindi na maibalik ang nawala, pero napilitang magmasid, makinig, at magtanong ang mga komunidad kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng katahimikan. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa ilalim ng malaking puno ng elm sa palaruan ng paaralan, kung saan dapat naglalakad si Valentina papunta sa klase. Ngayon, ang mga upuan ay pininturahan ng maliwanag na mga kulay. Nakaupo ang mga bata doon, tumatawa, paalala na nagpapatuloy ang buhay kahit may trahedya. Umupo rin ako. Hawak ko sa kamay ang isang maliit na papel, ang huling pahina ng diary ni Valentina, na maganda ang pagkakagawa sa sulat kamay para sa pader ng alaala sa loob ng ligtas na sentro. Isang araw, may makakaalam na nandito ako. Ayos lang ako. Napuno ng luha ang mga mata ko. Hindi para sa babaeng namatay, kundi para sa tapang na hindi niya kailanman iniwan. Para sa mga kwentong ngayon ay napapakinggan dahil may isang taong tumangging lumingon sa kabilang daan. Bumulong ako sa walang laman na langit, nandoon ka, nandito ka pa rin, to ka pa,